So ayan mga pre, no, magandang gabi po sa inyong lahat. At eto na naman po tayo, pag-uusapan po natin itong kakupalan ni Jack Aragota, no? Kasi alam naman po natin itong taong ito, galit na galit po kay PBBM, 'di ba? At ito po yung nagpakalat ng fake news patungkol sa Pangulo ng Pilipinas. Medical certificate ni PBBM, fake pa yung kanyang pinakalat mga pre. At ito po siya ay pinatawag po ng NBI. At ang kanyang depensa ay wala lang. Shinare daw ng ibang vlogger kaya nakisakay na lang daw siya for engagement. Oo. Kayo po ba'y maniniwala na ang ginagawa nitong kupal na to for engagement? Maniniwala po ba kayo? Ganun-ganun na lang ba? Ako po, sa nakikita ko dito mga pre, itong taong ito ay gusto niya talagang pabagsakin o siraan si PBBM. Na pinapalabas nila mga pre na may sakit po ang Pangulo ng Pilipinas. 'Di ba? Na si PBBM. At alam naman po natin na itong mga vlogger na to mga pre ay supporter po ito ni Inday Sayad. Yung gustong maging presidente ng Pilipinas na tamad, 'di ba? Nangangarap maging presidente ng Pilipinas. Oo, yung walang ambag, yung walang nagawa sa ating bansa. Ngayon, sinasabi nyo na kami yung fake news. Kami mga vlogger ng administrasyon yung fake news. Kami yung mga bayaran, sinasabi ninyo. Oo, pero sa totoo lang mga pre, sila po yung totoong bayaran. Alam nyo bakit? Binabayaran po sila para manira, gumawa ng kasinungalingan, gumawa ng panlilinlang sa publiko. Di ba? Panlilin lang po sa publiko yung ginagawa nila na nung nag-post po itong pangit na mukhang puwet yung muka na si Bingot na Jack Aragota mga pre, no? Nag-post po siya sa kanyang Facebook. Sabi niya, ang Pangulo daw natin ay may sakit. 'Di ba? At pinakalat pa niya yung fake na medical records ni PBBM. 'Di ba? Pinakalat pa niya yun mga pre. And then maraming mga Pilipino yung nalinlang, and then marami yung mga naniwala sa kanya. Na sinasabi, ay oo nga no, may sakit nga yung administrasyon, si PBBM, 'di ba? May sakit nga. Marami po siyang nauto, 'di ba? Marami siyang nalinlang doon. At marami pa yung nagsabi doon sa comment section na yon na sana daw po itong ating mahal na Pangulo mga pre ay mamatay na daw. Tama po ba yon? Nasabihin ninyo yan sa comment? 'Di ba? Mabuti nga daw sa Pangulo nagkasakit, 'di ba? Pinagdadasal pa nga daw nila na magkasakit yung Pangulo at mamatay. Yun po yung kanilang mga sinasabi diyan. Pero sila po ay nalinlang nitong bingot na to. Imagine, bingot lang to ha. Bingot, sa Bisaya pa, bungi. Nalinlang kayo nito, naisahan kayo, nauto kayo. Kayo-kayo na nga lang pare-pareho kayo mga DDS, gumagawa pa kayo ng katarantaduhan at nililinlang nyo pa ang bawat isa. Hindi ba kayo nahiya niyan? Bawat isa ginagago lang ninyo. Sasabihin for engagement. Hindi, ako po uulitin ko po. Hindi po ako naniniwala na for engagement lang yung ginagawa nitong Jack Aragota na to. Okay, hindi po totoo yan. Ginagawa niya po ito dahil siya po ay bayad ng mga laos na politiko. Kaya ang tanong ko dito kay Sara Duterte, grabe makapagtanggol to si Jack Aragota sa iyo Kahit mali, pinagtatanggol na. 'Di ba? Hindi mo ba nabayaran yan, Sara Duterte? Bayad mo ba yan si Jack Aragota o hindi? Ako yung nagtatanong lang naman. 'Di ba? Kasi 'di ba may picture kayo? Oo, magkatabi kayo ni Jack Aragota, Sara Duterte. Ang tanong ko sa iyo ngayon, bayad mo ba itong aso mo? 'Di ba? Aso, bakit? Panay tanggol sa iyo Tanong lang naman po, hindi naman po kita inaakusahan. Oo, Madam Tamad na Vice President, hindi naman po kita inaakusahan. Nagtatanong lang po ako, Kasi nakakaduda po, ako'y nagdududa. Hindi mo man lang sinisita itong mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media, 'di ba? Wala kang comment doon, no comment ka doon. Inahayaan mo lang sila, 'di ba? Pero pag mga vlogger ng PBBM yung bumabatikos na tama lang naman yung pagbatikos sa iyo, nagrereklamo ka. 'Di ba? Nagrereklamo ka. Patas ba yan? Hindi po. Hindi po patas yan. Sitahin mo rin yung mga aso na nakapaligid sa'yo. Yung mga asong ulol. Sara Duterte, sana makinig ka naman. Oo.
Imagine po itong si Sara Duterte, mapunta naman tayo kay Sara. Si Sara Duterte, nagbabalak pong tumakbo ng pagkapangulo ng Pilipinas. Nag-iisip ka ba, Sara Duterte? Ano bang trabaho mo? Nagawang trabaho dito sa bansa, yung manira ng administrasyon, yung mag-travel lang, pahig. Yun lang yung gawain mo, tapos nangangarap ka ng gising, nangangarap ka na maging presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Ang kailangan po maging presidente ng Pilipinas yung matalino. Yung hindi po lutang. 'Di ba? Yung dapat karespeto po yung pamilya. Yung pamilya ni Sara Duterte, dapat po bang respetuhin yan? Hindi, 'di ba? Hindi po. Dahil itong pamilya na to, pati Diyos minumura. Ako po, makasalanan po akong tao, pero hindi ko po kayang murahin yung Diyos, sa totoo lang. Yung Santo Papa minumura. 'Di ba? Oh. Yung mga jeepney drivers minumura. Kung ayaw mo sa Katoliko, hindi mo naman kailangang murahin 'yan. 'Di ba? Bakit mo mumurahin? Tapos yung kinakampihan po ng mga Duterte ngayon, itong mga kulto ng mga Iglesia ni Cristo. Kulto naman 'to eh. 'Di ba? Kaya pasensya na po sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na mga subscribers ko, ito po yung katotohanan. Masakit man, pero ito po yung katotohanan. Huwag po tayong balat sibuyas, 'di ba? Yung mga yung mga leader diyan sa inyong simbahang Katoliko, ginagamit na lang kayo, 'di ba? Ginagamit na lang kayo diyan para alam mo 'yon, pera-pera lang. Oh, ganun po yung diskarte nila diyan. Yan si Manalo. Oo. Ay nako po. Kaya ako sa inyo, magdesisyon na po kayo. Okay? Huwag po kayo dyan kay Iglesia ni Cristo. Marami pong simbahan dyan, kahit saan pwede kayo. Huwag lang po dyan, kasi salot po yan eh. Nakikialam. Bakit? Bakit salot po? Nakikialam sa usaping pampolitika. Simbahan kayo, dapat hindi kayo nakikialam dyan. Di ba? Nakikialam po sa usaping pampolitika. Oh. Suportado ni Sara Duterte yung mga yan eh. Kumbaga dyan siya dumidikit eh. Di ba? O si Marcoleta, ano ba yan? Iglesia ni Cristo. O, 'di ba? O anong sabi noon sa nagkaroon sila ng rally diyan sa iwan ko saan lugar 'yon, no? Basta may rally po sila. Malawakang rally noon last year. Sabi nila peace rally lang. O, anong nangyari? Hindi po naging peace rally. Nagdaldal po si Marcoleta doon sa stage at nanlinlang ng mga Pilipino. Anong sabi po ni Marcoleta? Mahal daw yung bilihin. Yung siling sigang, yung green, 10 piso daw isa. Kabubuhan, di ba? Nung namalengke ako, wala pang piso yung isa. Oh, bell pepper, 40 pesos daw yung isa. Nung namalengke ako, 10 piso lang yung malaki, yung isang piraso. Di ba? Ito po ay panlilin lang nila sa taong bayan. Ginagago na po kayo. Kaya kung ako po ang magtatanong sa inyo, susuportahan nyo ba itong si Sara Duterte sa 2028? Kasi tatakbo daw po ito. 'Di ba? Nababagay po ito si Sara Duterte maging presidente ng mga tanga. Doon po siya nababagay. Hindi po sa presidente bilang siya yung mamumuno sa ating bansa. Hindi po siya bagay dito. Pero kung presidente ng mga tanga, nababagay ka dyan, Sara Duterte. 'Di ba? Hindi pwede. Hindi pwede na papamunuan ng isang bobong babae ang ating bansa. 'Di ba? Kasi tandaan nyo po, sa United States, ang nagiging president po doon, puro lalaki, wala pong babae. 'Di ba? Oo, sa babae, nararapat lang po siguro vice. 'Di ba? Pero ito nga, naging vice nga itong si Sara. Okay, pero wala naman po tayong nakitang ginagawa. 'Di ba? Hindi naman po tinutulungan yung ating mahal na Pangulo sa kanyang trabaho araw-araw. 'Di ba? Tamad nga eh. Oh. Kaya nabudol po yung iilan, yung karamihan po ng mga Pilipino nabudol ni Sara Duterte. 'Di ba? Oo. Kasi itong si Sara Duterte, siya naman po yung dumikit kay PBBM para siya iboto ng mga loyalista. Niligawan niya si PBBM para siya ay magustuhan ng mga loyalista. Ano po yung ibig kong sabihin ng niligawan? Ibig kong sabihin, dumikit kay Pangulo. 'Di ba? Para si Pangulong BBM, papakilala naman itong tamad nating Vice President na di umano'y magnanakaw. Oo. Kayo mga pre, anong reaction nyo dito? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung mga komento, yun yung mga reaksyon.
Ayun at syempre, no, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Syempre, meron din po tayong Facebook page at TikTok. Iisa lang naman po yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. So, yun lang. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po lahat.